Good evening! Welcome! This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topics, Season 7. Episode 56. And today is July 25, 2025. Oh, and it's Kalmadong Friday na. Oo nga. Yes, Lord. Salamat naman sa Diyos at medyo gumanda-ganda na rin ang panahon. Thank you, Lord. Ilang araw tayong pinahirapan ng ulan at baha. Oo nga po, 2 weeks. Ayos mo, grabe. Naku, kamusta ka, Tata Bert? Okay naman. Oo nga po. Yan, anong isakin? Opo, nagtaka rin. Tutuloy pala si Tata Bert. Kasi may healing nga po. Pero, yun nga, Tata Bert, no? Walang masakyan noon noong Tuesday. Talagang uuwi na ako mabuti na lang may dalawang Anghel. Yeah. Na sumundo sa akin. Ay, anong anghel kasi boy ka pa yan. Baka anong sumundo. Di pa naman si Lord. Anghel pala. Ayan. Sana kayo rin po dyan, no? Nasa mabuting kalagayan itong mga nakaraang araw na ito. Habang binabagyo tayo ng ulan at habang iniistorbo tayo ng baha. Oo nga po. Ay, nako. Ay, nako, thank you, Lord. Sana pag napapanood ko yung mga balita tungkol sa awa naman ako doon sa mga nasalanta, yung mga nadali ng kalamidad na yan, yung mga lugar, lubog talaga sa tubig. Opo, grabe. Grabe. Pero ang ng Pinoy, no, Tata Bert, talagang resilient. Yung ginagawa talagang comedy pa. Nagiging resort. Ang daming nakakatawang video din. Kasi yan ang nila. Pampaalis. Actually, yung ganyang pangyayari sa atin, nangyayari din sa iba. Na nagkakaroon din ng na panahon din ng tag-ulan sa kanilang mga bansa. Nangyayari din. Ay, yung iba naman, sa sobrang init, nagkakaroon naman ng mga forest fire. Ganyan. Opo, opposite naman, no? Kanya-kanyang po talaga, calamity. Pero yan. Patuloy pa rin po tayo magdasal kasi syempre, July pa lang po, Tata Bert. Mga August din, mabagyo din. Yun nga July, August. Sa ngayon, habagat yan, no? At nanggagaling, ang habagat po kasi, ang ulan yan ay nanggagaling sa China Sea. Pagtungtong ng September, October, yan naman po ang amihan na manggagaling sa Pacific Ocean. Ang tubig niya. Talagang, island po tayo, nasa gitna tayo ng Kumakawa ako pero para napaisip din po. Saan ba yung Atlantic? Yung Pacific po, yun ba yung gitna ng Pilipinas sa US, Tata Bert? Tama po yan. So, bali dito po. Ang Atlantic, iyan naman ang ano ba ito? Gitna po ng US. Ay? Nasa kasi, US, no? Nasa west niya ang Pacific. Nasa east niya ang Atlantic. Okay po. Tama. Ayan. Sa atin naman, nasa east natin ang Pacific, nasa west natin ang China Sea. Yun. Kaya, talaga. 7,107 islands. Pero mo ilang ang nagdeklara na ng state of calamity, 84 municipalities and cities. Birong karami niyan.
Kailangan mag-declare sila ng ganyan para mapakinabangan nila o magamit nila yung pondo para sa kalamidad eh. Yes. Yan ang Opo. At sana magamit po talaga ng maayos. Maraming sana matulungan. nga. Pag nakikita ko talaga yung mga nasalanta ko, yung mga pamilya nandoon sa mga evacuation center, yung mga bakwi. Sabi po. Paano sila makakatagal sa ganung klase ng ano, no? Yan. Kaya, Ayan. So, casualty. so par 25 na ang casualty dito sa habagat at bagyo. 25 na ang nare-record lang na matay. Pero sa kabila naman ng mga kalamidad na yan, may mga gandang balita rin naman sa ating bansa. Katulad na lang nung pagkakapanalo ni Cheska Centeno sa M Arena Ladies 10-Ball Open. wow. Sa Indonesia ginanap yan. Nanalo siya dyan, nag-champion siya. Congrats po. Proud Pinoy. And then yung ating squash team, nanalo rin ng 2 gold sa 9th Southeast Asian Championship sa Thailand. May squash team pala tayo, Dr. Bird. Meron. Nung wala nga lang din, meron pala ha. Galing good yan. Para lang naging open sa ibang sports. At least yun ang 2 magandang balita Yes. na masasabi natin na medyo nakapagbigay ng konting aliw sa ating mga habang tayo'y sa sports, no? At meron din pangyayari sa sports ngayon na yung paborito ko noong mahilig pa ako manood ng wrestling. Si Hulk Hogan. Oo nga. Mas matanda pa pala ako sa kanya, 71 na eh. 72 ako. Mas matanda pala ako ng 1 year. Kabacho pala. Mahilig ka pala sa wrestling dati. Kami ni Tita Yoli mo nun. Mahilig yun. Galing, no? Yan si Hulk Hogan talagang legend na po yan sa wrestling. Ayan. Grabe. So, pero wala naman ang iba pa na nabalitaan tayo na pwede nating i-share sa kanila. Kayo dyan, baka may isi-share kayo sa amin na balita naman. Opo. Ayan, good news, good news. Ay, Tata Bert, kanina may nabasa po ako, sa LRT, pwede na daw magbayad ng card. So, kung meron debit, credit, so GCash yan, pwede rin. GCash card. Galing very good po yan. Kasi nga, sa ibang bansa, doon, para hindi ka na pipila, tapos ano ka po ng ticket, dire-diretso na. Good yan, good. Good news. Ayan. And, basa ko lang po dito, congratulations sa mga pumasa na interior designers, licensure examination. Yan ang mga magagaling ang mata sa pag-aayos ng bahay. Ayan. Yung pintuan, ginagawa nilang bintana. Yan. Hindi, pero silang nagde-decorate. Yung mga hindi magagandang parte ng bahay na yun, napapaganda nila yan. Yes, opo. Kasi baka isipin ng tao, hindi naman ganun kayo. Ako, importante pang interior. Kasi, syempre, pag nandun ka sa bahay, yun ang pahingahan mo. So, pag nakita mong maayos, nakakatulong po siya. Ayan. Ayan. Ay, ganun. Yes. Yung director po natin dito, may binubulo, di na maintindihan. Ay, ako po. Ayan. Batiin ko lang po, Tata Bert, ang ating 6,000 viewers. So, sa dami, hindi ko po mababati lahat, ha? Good evening po. Tita Helen, Kuya Joseph. Hi, Joseph. Tita Belen, Ate Marina, Marvin Angeles, and Ate Nara. Ay, Kuya Nani, humapal pa. Ay, Nani. Gandang gabi. Naku, sana okay lang po kayo sa inyong mga lugar. Hindi po, sana hindi pa kayo naging mga Olympic swimmer. Oo nga pala, Joseph, no? Siguro, na hindi maganda ang panahon kaya hindi rin naman natuloy kahapon yung pilgrimage sa Manawag. I-re-schedule natin yan. Hanap tayo ng araw na magandang panahon. Correct. Ayan po. Tama yan.
Ano pa po bang mga good news? Wala naman po. Parang wala. Pero ano na po to, negative na po. Ang good news, medyo lumayo na yung bagyo. Yes, yan ang wala. Hopefully, no, wala na sumunod pa. Opo. Sana po. Ay, sabi naman na ano yan daw ang siyam-siyam eh. Ang kasabihan sa siyam-siyam na yan, 9 consecutive days na ulan yan, sunod-sunod talaga. At sabi naman ng pag-asa na yan na raw ang siyam-siyam. Siyam-siyam. Okay. Good po. Yes. Ayan po. Ano pa po ba? May kukwento lang ako, Tata Bert. Very quick lang. Nakakatuwa. May nadadaanan akong mga video sa YouTube. Tapos meron isang Korean video siya. Kinuha nila yung anak tsaka yung parent. Tapos pinapahula nila kung sino yun. Feel good po kasi nakakatuwa. Pinakita yung picture nila ng bata. Tapos pinapahula nila dun sa anak nila na dinidescribe nila parang itong friend ko, kunwari friend daw nila, yung mama yung pakilala. Yeah. Tapos, syempre nakakatawa yung mga bata, yung mga reaction niya. Kung, kunwari, syempre nung 80s, 70s yung picture, ba't ganun daw yung itsura ng picture? Bakit malabo daw? Ba't ganun yung suot? Tapos, papakilala daw ng parent mamaya. Di kunwari, tinawag yung friend. Tapos sabi ng parent, ako yan ng bata. Tapos hindi sila makapaniwala. Sabi niya, paano ka naging ganyan? Di ba adult ka na? Ganun. Nakakatuwa lang yung sabi nung isang bata na, kasi tanong siya ng parent, magiging ganyan ka rin, tatanda ka rin. Sabi niya, ayaw niya. Alam mo bakit, Tata Bert? Sabi ng bata. Sabi ng parent, bakit ayaw mong tumanda ka tulad ko? Kasi lahat tayo tatanda bilang tao. Sabi ng bata, kasi pag tumanda na ako, nasaan ka na? Yung parang, iyak ako doon. Sabi ko, ano pagtanda, yung parents mo, talagang mas matanda or baka wala na, di ba? So, wala nakakaganda. Ganda naman yung ano ng bata. Nakakatawa yung mga... Ganda ng reason yan. Yes, sabi ko, ayan, wala lang. Kaya habang nandyan ang mga magulang natin, let's give them all the love we can. Paka-emotional. Nakakatawa kasi, parang pag tumanda na siya, kaya ayaw niya tumanda kasi mawawala din yung parents niya. Ayun lang. Grabe. Ang dami ko palang kwento, Tata. Mabilis lang to. Pero hindi siya good news. Kaya lang, sabihin natin very sad. Meron yung boss ko po, meron siyang ex-boyfriend. Pero matanda na po yung boss ko siguro mga 60s na. Ayun, siya yung Irish kong boss. Tapos kunento niya sa amin, yung anak doon, ex-boyfriend niya, alam mo, Tata Bert, yung sa France, yung nagbabike. Ano yung Tour de France ba yung tawag nila? Kasi parang ganon. Tour de France. Yun, Tour de France. So, sumali doon. Parang nagkailangan na nila mag-check out sa hotel. Tapos, nag-aksaya na lang sila ng time sa may train station. Kasi, hindi ko lang, Tata Bert, sa Europe ata, uso na natutulog doon, nag-aantay ng train. Parang ganon. Tapos, biglang, di ko alam, for some reason, nakita na lang siya sa tracks, na kuryente siya. So, ibig sabihin parang, di ko alam po, naalipangatan siya, rumolyo siya, gano'n. So, medyo delikado po pag gano'n talaga, ingat. Kahit, hindi na tayo nasiro, pero kahit dito, pag sinabi pong may line naman po doon, stay behind the yellow line or the blue line, sundin po natin kasi hindi natin alam po talaga minsan kung may humihila ba or what, biglang itutulak ka. So, yung mga ganun ba, yung pauwi ka na tapos, ewan ko po, yung mga ganun. Sad po, pero hindi, para lesson learned din po sa lahat na sumunod po tayo sa, kahit saan po tayo magpunta, restaurant or what, sundin po natin lahat ng instructions. Ayun. Actually, yan ang hindi alam nung, marami hindi din nakakaalam na akala lang ganyan-ganyan lang. Lalo na ngayong umuulan, delikado po yung mga kuryente na yan. Napakalakas po niya na talagang babawian tayo ng buhay. Opo. Iba kasi Tata Bert confident na, ay hindi yan, wala yan. Kasi naglalakad lang talaga sila dun sa baha. Pero, wag na po natin i-risk. Hindi natin alam mga kable dyan na nakatanggal. Ay, ayun lang naman po. Ayun lang. So, doble ingat lang po ang message na yun. Ayan. Okay na po, Tata Bert? Gusto mo na po bang magpasa? Pwede naman. Tama po ka, Tata Bert, na 42 po tayo ngayon, no?
Yeah, ang pagkakalam ko rin po. Kasi, ayan. Dito po, tama po. Okay. So, ngayon po, pagpapatuloy po namin, nasa libro na po kami ng Isaiah. Ayan. Chapter 42. Ang lingkod ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo o makikipagsigawan, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Ang marupok na tamboy hindi niya babaliin. Ilaw na aandap-andap hindi niya papatayin. Katarungan para sa lahat ng kanyang paiiralin. Hindi siya mawawala ng pag-asa o masisiraan ng loob, hanggat katarungan ay maghari sa daigdig. Ang malalayong lupain ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos na si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Nilikha rin niya ang lupa at nagbiring buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. Kaya't sinabi ng Diyos na si Yahweh sa kanyang lingkod, akong si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katuwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao. At sa pamamagitan mo'y dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosa. Ang mga dating pahayag ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang sasabihin ko ngayon bago pa mangyari ang mga ito. Pwede na. Tuloy na po. Ay, balik na po. Sige po. Dito po, binanggit na. May binanggit dito tungkol sa lingkod ni Yahweh. Siguro po, kung nakuha ninyo yung mga binanggit namin dito, ay mahihinuhan ninyo kung sino yung binabanggit niya. Ikaw ba, Andres, sinong pagkakaintindi mo? Siyempre, Tito Bert, si Jesus Cristo. Yes, si Jesus Christ po ang binabanggit dito. Pero nyo, no? Ilang years yan bago yung panahon ni Jesus, nabanggit na yung tungkol sa kanyang pagdating. At yan nga, siya ang makakapagpabago sa mundo. Ang kagandahan na binanggit dito, kahit na yung, yung hindi, yung malumanay magsalita si Jesus. At gano'n naman talaga, no? At ika nga, hindi pala away, hindi pala sigaw, talagang kalmanting tao. Ang ganda ng pagkakanta. Ang tagal na panahon, no? Bago matagal pa pala, talagang, ano ba tawag dito na, talagang sinasabi na yung pagdating ni Jesus. Yes. Ay, so, Tata Bert, i-highlight ko lang din yung hindi siya mawawala ng pag-asa o masiraan ng loob. Kasi, di ba, bata pa lang, ang dami na niyang napagdaanan. Ay, pero, hindi niya hinayaan yun na makasira sa gusto niyang gawin. Totoo. Tama. Yes. Sige po, Tata Bert. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao. At sa pamamagitan mo'y dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag, na ginawa naman talaga niya, at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Bilanggo ng kadiliman, marami ibig sabihin yan, pwede yung mga napoposes, pwedeng ganyan, or pwede din naman yung nakagawa ng kasalanan na nabilanggo. Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan.
ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosan. Talaga nga idiniin mismo ni Yahweh rito na siya ang dapat papurihan at hindi ang Diyos-Diyosan. Galit si Yahweh talaga sa mga Diyos-Diyosan dahil naliligaw ang tao pag sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan lang yun. Ang mga dating pahayag ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang sasabihin ko ngayon bago pa mangyari ang mga ito. Thank you po, Tata Bert. Sunod na po namin verse 10. Awit ng pagpupuri sa Diyos. So, hindi naman po namin naaawitin. Ayan. Umawit kayo ng isang bagong awit para kay Yahweh. Ang buong daigdig sa Kanya ay magpuri. Purihin ninyo siya, kayong mga naglalayag, kayong lahat na nilalang sa karagatan. Umawit kayong lahat na nasa malalayong kapuluan. Kayo ay magdiwang, kayong nasa disyerto at sa mga bayan. Mga taga-Kedar, kayo ay magdiwang. Mga taga-Sela, kayo ay mag-awitan. Kayo ay umakyat sa tuktok ng bundok at kayo ay sumigaw sa kagalakan. Kayong nasa malalayong lupain, purihin ninyo si Yahweh at parangalan. Siya ay lalabas parang mandirigma na handang lumaban. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay at ang kapangyarihan niya ay ipapakita sa mga kaaway. Dito sa mga sinabi dito, talagang idinidinding muli na dapat nating papurihan ang Diyos. No? Naging subject din ng isang lecture ko yan, no? Na pag humihiling ang isang tao sa Diyos, no? Humingi siya, magdasal sa Diyos, then sundan niya ng awit ng pagpupuri. At napakaganda po. Napakaganda ng ganung sistema ng pagbibigay papuri sa Diyos. Okay na po yung Tata Bert? Okay din. Okay po. So may verse 14 na po tayo. Tutulungan ng Diyos ang kanyang bayan. Sinabi ng Diyos, mahabang panahon na ako'y nanahimik. Ngayon'y dumating na ang oras para ako ay kumilos. Parang mga nganak, ako ay sisigaw sa tindi ng kirot. Ang mga bundok at burol ay aking gigibain. Malalanta ang mga damo at ang iba pang mga halaman. Ang mga ilog at lawa ay matutuyo at magiging disyerto. Aakayin ko ang mga bulag sa mga daang hindi nila nakikita. Gagawing liwanag ang kadiliman sa harapan nila. At papatagin ko ang mga daang baku-bako. Ang lahat ng ito'y gagawing alang-alang sa kanila. Mabibigo at mapapahiya ang lahat ng kumikilala at nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Binanggit na naman dito sa ang tungkol sa mga Diyos-Diyosan. Talagang galit ang Diyos dahil nga naliligaw ang tao pagka sumasamba sila sa Diyos-Diyos. Actually, yan ang isang bagay talaga na ikinatampo ni Yahweh sa mga Israelita. Yung alam na nila ang nagagawa sa kanila ng Diyos ni Yahweh kung bakit may mga panahon na tumatalikod sila kay Yahweh. At talaga ipinakita naman ni Yahweh yung pagmamahal sa kanila. Na humingi lang sila ng patawan at makakabalik sila at ibalik lang nila ang kanilang pagmamahal kay Yahweh. Ano lang. Yes. Balikan ko na lang itong ano. Ayan. Ito. Ayan po. Good evening po sa mga bagong pasok po. Hello po, Miss Aiko Alarte, Miss Igor Soribio, Mamita, Tita Nati, Antonio, ay Marikina po, kamusta po pala dyan? And Ate Judy. Ayan. Good evening po sa inyo. Sana ay kayo po ay nag-keep safe. Ayan. Okay po. Ayan. Nagpalitan po tayo ng baterya. Oh. Yes, okay lang po yan, Tata Bird. Ayan po. Pa-verse 18 na po tayo.
hindi na natuto ang Israel. Sinabi ni Yahweh, kayong mga bingi, ngayon ay makinig, at kayong mga bulag naman ay magmasid. Mayroon bang mas bulag pa kaysa sa aking lingkod, o mas bingi pa sa aking isinugo? Israel, napakarami mo nang nakita, ngunit walang halaga sa iyo. Mayroon kang tainga, ngunit ano ang iyong napakinggan? Isang Diyos na handang magligtas, itong si Yahweh. Kaya ibinandilat niya ang kanyang kautusan at mga tuntunin upang sundin ang kanyang bayan. Ngunit ngayon, sila'y pinagnakawan, ikinulong sa bilangguan at inalipin. Sa nangyaring ito'y wala man lang nagtanggol o kaya'y dumamay. wala pa bang makikinig sa inyo? Hindi pa ba kayo natututo para makinig na mabuti? Sino ang nagpahintulot na manakawan ng Israel? Hindi ba si Yahweh na ating sinuway? Hindi natin siya sinunod. Sa halip, nilabag natin ang kanyang mga utos. Kaya ipinadama niya sa Israel ang kanyang galit at ipinalasap ang lupit ng digmaan. Ang galit niya ay nag-aalab laban sa Israel. Halos matupok na tayo, ngunit hindi pa rin tayo natuto. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagsisintimiento na rito si Yahweh. Tama nga naman, biro mo. Andyan dyan na binigyan na ng kautusan kung ano ang dapat gawain ng Israelitas. Pero, bumibitaw pa rin sila kay Yahweh. Pinagkaloob na ni Yahweh sa kanila ang lahat ng bagay para maging masagana sila, maging maunlad, maging matagumpay sa mga labanan. Pero may mga panahon na talagang lumalayo at dumidistansya pa rin sila na mas pinag-uukulan nila yung pagsamba sa Diyos-Diyosan na galit si Yahweh. At para ika nga madisiplina sila, actually gumagamit si Yahweh ng ibang mga kaharian para maturuan ng leksyon ang mga Israelita. At si Yahweh, kung ano man yung nangyari sa Israelita, natalo sila sa digmaan, nawala yung kanilang mga kayamanan dahil bahagi yan ng pagkakatalo nila. Siyempre kukunin yung kanilang kayamanan at isang bagay pa ang nangyari na noong matalo sa digmaan ng Israel sa kahariang Babylonia, talagang buong-buong kinuha sila. Ilan lang ay itinira sa Israel. Lahat sila dinala sa Babylonia at doon inalipin, inalila ng almost 70 years. Pero despite the fact na ganun na nangyari, matagal pa rin ang ginawang pagbabago ng Israel. Bago nila ibinalik ang kanilang pananalig kay Yahweh. At nung mangyari na malaman na ni Yahweh ang kanilang pagbabalik loob nito, gumawa rin ng paraan si Yahweh para sila ay mapalaya sa Babylonia. Isang kaharian din ang ginamit ni Yahweh at yan ay ang Persia na pinamumunuan noon ni Cyrus the Great. Naging mabuti naman yung naging agreement ni Cyrus the Great kay Yahweh. Dahil may mga batas na ibinaba si Cyrus the Great upang matulungang makabalik muli ang mga Israel sa kanilang bansa at muling itinayo ang kanilang kaharian, pati ang templo ni Yahweh. Ganun po yung mga nangyaring iyan. Baka naisip din, siguro may mga ibang nagtatanong siguro sa isip nila na bakit kaya alang mapapansin mo, nakailang kabanata na po tayo na hindi na naman nakinig ang mga taga-Israel. Hindi na naman natuto. Parating may ganun. So, doon, ito, isa pa lang sa mga proof talaga na forgiving po ang Diyos. Pero kasi may consequence para matuto. Yun lang naman yun. Lahat na gawin ni Yahweh talaga para tumino ang Israel. Correct. So, ayun po. Ayan. Okay na po. Tayo po ay mag-chapter 43 po. Ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo.
Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Sheba bilang pantubo sa iyo upang ikaw ay makalaya. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, sapagkat mahalaga ka sa akin. Mahal kita, kaya't pararangalang kita. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran. At ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa tibog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. Sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Dito talaga nga pinapakita ni Yahweh yung kanyang pagmamahal sa Israel. Gagawain niya ang lahat ng paraan upang tulungan ng Israel. Kita nyo, dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan ka ni Yahweh. Tumawid man sa mga ilog, hindi sila malulunod dahil nakaalalay si Yahweh. Dumaan man sila sa apoy, hindi sila masusunog, hindi matutupok dahil kasama nila si Yahweh. Sasamahan sila sa lahat ng mga balakid. Sasamahan sila ni Yahweh sa lahat ng bagay. Hindi sila pababayaan. Magkamali man sila, patatawarin sila ni Yahweh. Yan ang naging covenant kasi ni Yahweh yan eh. Kaya ganyan. Grabe pagmamahal ni Yahweh sa Israel. Ganun pa rin kaya ngayon? Pwede, I think so. Yes. Kita nyo, yung laban ngayon ng Israel, tsaka ng Iran, medyo tumatahimik na naman. I think yung intensity ng giyera nila ay parang medyo bumaba-baba sa ngayon. Yes. Kasi kung yan ang sinabi ng Diyos, unat pa lang, diba? Hindi siya nagbabago eh. So, for sure, ano pa rin po. Ayan, the next ko na po. Okay po. Verse 8, saksi ni Yahweh ang Israel. Sinabi ni Yahweh, paharapin ninyo sa akin ang aking bayan. Sila'y may mga mata, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. Tawagin ang mga bansa sa panahon ng paglilitis. Sino sa kanilang Diyos ang makakahula sa mangyayari? Sino sa kanila ang nakahula sa nangyayari ngayon? Bayaan silang magharap ng mga saksi para patunayan ang kanilang sinasabi at patunayang sila ay tama. Bayang Israel, ikaw ang saksi ko. Pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin, walang nauna at wala ring papalit. Ako ay si Yahweh, wala nang iba pa. Walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Noong una pa man ako'y nagpahayag na. Ako ang nagligtas sa iyo at ang nagbalita ng lahat ng ito. Noon ay wala pa kayong kinikilalang ibang Diyos. Kayo ang mga saksi ko. Ako ang Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman. Walang makakatakas sa aking kapangyarihan at walang makakahadlang sa aking ginagawa. Dito talaga ipinakita na, binanggit na ni Yahweh na siya ang Diyos mula nung una.
Siya ang una at siya rin ang huli. Siya ang Alpha, siya ang Omega. Nakalagay naman sa Biblia yung bagay na yan, no? At dito talagang sinabi na niya sa Israel kung gaano niya kamahal ang Israel. Na nasa Israel na lang naman kasi ang problema. At nandiyan lang naman si Yahweh na laging naghihintay sa kanila. Pag nakagawa sila ng kasalanan, humingi sila ng tawad kay Yahweh, patatawarin sila. Ganon kalapit ang loob ni Yahweh sa mga taga-Israel. Actually, hindi lang sa taga-Israel yan Sa lahat naman na dating mga sumasamba o nagmamahal sa Diyos, pag nagkamali ka, natural lang naman yun dahil tao. Yes. Magbalik loob ka lang, humingi ka lang ng tawad sa Diyos, patatawarin ka. Dahil ang Diyos, si Yahweh, ay ever merciful yan. Nagpapatawad yan talaga. Gaano mang kalaki, gaano mang kabigat ang nagawa mong kasalanan. Grabe talagang binanggit talaga ni Yahweh mga kung gaano kalapit sa kanya ang Israel. Biro mo ngayon, kaliit-liit na bansa ng Israel. Bakit hindi matalo-talo? Napakaunlad pa. Doon niya pinapakita, Tata Bert, na talagang makapangyarihan siya. Marami pa tayo hindi alam sa Israel, katulad na lang kung paano nila natamnan yung disyerto. Yung mga hindi sila hindi sila nag-i-import ng lahat ng kailangan nila. Meron sila. Agriculture, meron sila sa disyerto yung lugar nila, Kaya bilib na bilib din ako dito sa Israel na ito talaga. Kaya hindi mabitiwan ng Amerika Yun, oo nga. Saka Tata Bert, sila yung silent pero powerful. Yung diba? Hindi siya masyadong parating na bibring up na papag-usapan. Kunwari, economy talks or what. Pero, wala. Talagang, yung mayaman ng bansa nila. Yun, yung masasabi natin. Saka hindi mo basta mamata-matahin yung mga armas nila. Saka mo nalang malala, meron pala silang ganun. Hindi nila pinagyayabang. Suddenly malalaman mo't makikita na meron pala silang ganun. Grabe po. Okay na po ito. Verse 14. Paglaya mula sa Babylonia. Yan na, sa Babylonia. Sinabi pa ni Yahweh, ang tagapagligtas at banal na Diyos ng Israel, magpapadala ako ng hukbo laban sa Babylonia, alang-alang sa iyo. Gigibain ko ang mga pintuan ng kanyang lungsod at mauuwi lamang sa iyakan ang kasayahan ng mga taga roon. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na banal, ang hari ng Israel na sa iyo'y lumalang. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na siyang gumawa ng daan sa gitna ng dagat upang maging kalsadang tawiran. Siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga karwahe winasa. Sila'y nabuwal at hindi na nakabangon, parang isang ilaw na namatay ang dingas. Ito ang sabi niya. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop gaya ng mga asong gubat at mga ostrich. Sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Balik po muna tayo. Yan po. Yan, binanggit dito yung tungkol sa Babylonia dahil matagal na na-exile or
talagang dinala ng ni Haring Nebukadnezar, yung hari ng Babylonia, yung mga taga-Israel sa kanilang bansa. At doon ay inalipin, inalila, pinagtrabaho ng mabibigat ng mga taga-Babylonia for more than 65, sabi ng iba, 70 years, ganun. At nung kasi, kaya tumagal ng ganyan, yung mga taga-Israelitas din ang may dahil talaga hindi nila ibinalik kaagad yung kanilang pagmamahal, yung kanilang pagsamba kay Yahweh. Nung matagal-tagal na, umabot na ng mga 60 years, saka lang nila naalala yung magagandang ginawa sa kanila ni Yahweh. Ewan ko kung nahiya sila or whatever, pero sa kanila ipinaramdam kay Yahweh muli yung kanilang pagsisisi sa kanilang nagawa. At nung makarating kay Yahweh, yung tungkol sa bagay na iyon, gumawa na ng para si Yahweh para sila mapalaya sa Babylonia, makabalik sa kanilang kaharian at muling maitayo yung kanilang kaharian, pati ang templo ni Yahweh. Gusto ko itong verse 18 na ito. Ang ganda nung sinabi niya. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Yan nga. Masdan mo ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Parang alam ko very famous din na yung verse na to tatapos. Kasi, though pinapag-usapan dito yung mga Israelita, pero ngayon pag binabasa ng mga tao yan, laging ang pakiramdam ng mga tao na malakas sila dahil nandyan yung Panginoon. Kumbaga, isip, di ba, uso ngayon, nag-iisip, nag-worry ka, nag-overthink ka. Pero, hindi, parang kinakatok ka ng Diyos, kinigising ka, hindi mo ba ako kilala? Bakit nagsasayang ka ng oras? Ibigay mo sa akin, kalimutan mo na yan. Akong bahala. Kaya nga, bathala, di ba? Bahala. Oo. Diba? Gagawa siya ng bagong bagay para dun sa alalahanin. Diba parang yung kinukwento pa ni Tata Bert last time na, syempre inisip niya yung buong araw, tapos biglang, diba? Yan nga. Gagawa siya. Ayan, gagawa siya ng isang bagong bagay. At nagaganap na, hindi pa ba makita. Ganda niya, hanapin ko nga. Basta nga, yung paniniwala mo, yung paggiling mo kay Yahweh, andyan lang yan. Siya ang gagawa ng paraan talaga. Siya ang gagawa ng paraan. Nasubukan ko na po yan. Ilang beses na. At ilang kami dito sa center ang nakaranas ng ganyan. Talagang mararamdaman mo kung gaano pagmamahal ng Diyos sa iyo, kung paano ka alalayan. Yan. Yes. Tama po yan. Totoo. Kanda bulul-bulul. Okay lang, Tata Bert. Ayan. Bawas-bawasan po yung pakikitambay kay Tito Jimmy. Wala ba si Tata Bert? Pero totoo po yun talaga. Pero yun nga, ang kailangan mo lang naman gawin is pakinggan siya, sundin ang mga sinasabi niya, at makikita mo yung mga bagong bagay na sinasabi niya. Yan, totoo yan. Ganda nung hanapin ko po ulit. Ayan po. Verse 22. Ang kasalanan ng Israel. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Israel, ang lumimot sa akin at ayaw mo na akong sambahin. Hindi ka na nagdadala ng mga tupang sinusunog bilang handog. Hindi mo na ako ibinili ng mabangong insenso o kaya'y hinandugan man lang ng taba ng hayop. Sa halip ay gumawa ka ng maraming kasalanan. Pinahirapan mo ako sa iyong kasamaan. Gayunman, ako ang Diyos na nagpatawad sa iyong mga kasalanan. Hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Magharap tayo sa hukang Israel at mapahiya ang aking bayan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan, binanggit na rito yung mga kasalanan ng Israel despite the fact na marami silang ginawa. Ganun, pinapakita pa rin ni Yahweh yung pagmamahal sa kanila. Kahit na, binabanggit ito, hindi na sila nag-aalay kay Yahweh. Wala naman talaga. Si Yahweh pa nga ang dyan kita mo siya na ang ginawa ng hindi maganda,
siya pa ang nagpakita ng tunay na pagmamahal sa kanila. Hindi, binaliwala lang ni Yahweh yung mga ginawa nilang kasamaan na yun sa kanya. Hindi na, sabi nga kalimutan natin yun Baguhin na natin. Yes. Bagong panahon, so bagong pagmamahalan sa isa't isa, may gagawin akong mga bagay para sa inyo na mga bago. Yan. Pag sa nakikinig kayo, natututo din kayo dun, yung talagang natututo kayo dun sa mga pangyayari. May mga tao kasing nagtataka sa iba, bakit ang swerte-swerte ng taong to? Hindi, akala nila mayaman, yung pera. Hindi Kasi kung mapapansin mo dito, actually, sige, sabihin ko na kung sino, si Senyor. Ang daming nagtataka, bakit ganun siya kaswerte? Kung pa rin, binibigyan mo pa rin. Alam nyo, magme-make sense pag binasa nyo to, makikita nyo gaano ka Christ-like din talaga at ginagawa ni Senyor in our modern time. Pinapakita niya na. Kasi ganito yung ginagawa ni Kristo. Kasi ganito yung sinabi sa kanya ni Yahweh. Yes, tama. Yun ang ginagawa niya. So, minsan, hindi dahil... Kaya si Senyor nga ang pinili Yun. Siya ang pinili dahil sa mga bagay na hindi akalain ng iba na kaya niyang gawin. Ang magpatawad. Isang malaking utos ng Diyos yan. Ang patawarin mo ang iyong kaaway. Kasama yan. Pag kaya mo yan, ay... Correct. Malaking bagay yan. Kaya si Senyor ang hinilang Siya ang pinili. Yes. Kaya, talaga tayo, hindi na tayo nagtataka, pero para sa iba, para ma-realize nila na it's not dahil mayaman or malaking kinikita, maraming kakilala. Hindi yun nasa puso talaga yan. Ayun lang po. Next na po tayo. Chapter 44. Ayan. Si Yahweh lamang ang Diyos. Gusto mo tatabert ako magbasa? Pahinga ka na po muna. Sinabi ni Yahweh, ikaw Jacob, na lingkod ko, ako ay pakinggan. Lahi ni Israel ang pinili kong bayan. Akong si Yahweh, ang sa iyo ay lumalang. Tinulungan na kita mula nang ikaw ay isilang. Huwag kang matakot. Ikaw na aking lingkod, ang bayan kong minamahal. Aking ibubuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Sa tuyong lupa, maraming batis ang padadaluyin. Ibubuhos ko sa iyong mga anak ang aking espiritu. At ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Sila ay sisibol tulad ng damong sagana sa tubig. Sila'y dadaloy tulad ng halaman sa tabi ng batis. Bawat isa'y magsasabing, ako ay kay Yahweh. Sila ay darating upang makiisa sa Israel. Itatatak nila sa kanilang mga bisig ang pangalan ni Yahweh at sasabihin sila'y kabilang sa bayan ng Diyos. Ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at ang wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Sino ang makakagawa ng mga ginawa ko? Sino ang makakapagsabi sa mga nangyari mula simula hanggang wakas? Huwag kayong matakot, bayan ko. Alam mong sa pasimula pa'y ipinahayag ko na ang mga mangyayari. Kayo'y mga saksi sa lahat ng ito. Mayroon pa bang Diyos maliban sa akin? Wala nang hihigit pa sa aking kapangyarihan. Yes. Yan. Ito na naman talagang nire-remind ni Yahweh. Ikaw, Jacob. Si Jacob, di ba? Siya rin ang Israel. Ay, yes. Tama. Siya ang pinangalang. Kaya yung Jacob na binanggit yan, Israel din. Nalingkod ko, ako ay pakinggan. Talagang mula pa nung umpisa. Binanggit naman dito na ang Israel na ang itinatanging niya. Yes. Lahat ng kasaganahan, lahat ng kaunlaran, talagang ibibigay niya sa Israel. Basta, kailangan lang talaga na ang Israel
laging mananalig sa Kanya, laging siya ang susundin, at hindi naman sila ililigaw ng Diyos. Dahil itinatangi nga Sinabihan na, binanggit na, sa pasimula pala ipinahayag ko na ang mangyayari. Alam na. Alam na talaga. Sa umpisa pa lang, yung alalay ni Yahweh sa Israel lagi nandoon. Meron pa bang Diyos maliban sa akin? Makulit lang talaga yung taga-Israel. At tayo makulit. Maliwanag na sinabi na sa kanila ni Yahweh na wala ng ibang Diyos kung bakit ang mga taga-Israel meron pa ring Diyos-Diyosan na itinatangi paminsan-minsan. Pag lumalayo dumidistansya sila kay Yahweh. Wala nang hihigit pa sa aking kapangyarihan. Talagang sinasabi nandito ni Yahweh yung kanyang pagiging Diyos talaga. Na walang ibang Diyos, yung Diyos-Diyosan la walang magagawa yan. Siya lang ang dapat na sinasamba, siya lang ang dapat na dinidiyos yan. Pang verse 9 po, hinamak ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito'y tao lamang, kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom, at napapagod. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng cedar, encina at cypress. Maaari din siya magtanim ng laurel at ito ay hintayin lumaki habang dinidilig ng ulan. Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang peraso ay iginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang peraso ay ginagawang rebulto para sambahin. Ang ibang peraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy, ay nasasabi niya ang ganito, "Salamat at hindi na ako giniginaw." Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, "Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos." Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol ng ginawa nilang rebulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karning kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang perasong kahoy. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Yan, kita mo na. Biro mo, kukuha ka ng bakal. No? Palalambutin mo yung bakal, tapos ididisenyo mo na ihahawig mo doon sa uri ng Diyos na gusto mong sambahin. Yung nakakatuwa sa kahoy, biro mo. Yung kalahati ng kahoy, ipanggagatong. Tapos yung kalahati, gagawaing, parang insulto yun Opo. Titignan mo Di ba?
Parang insulto eh. Biro mo gagawain mong panggatong yung isa, tapos yung kalahati nung gagawain mong imahe. Parang insulto sa totoo lang po. Ganyan kababa yung uri ng paniniwala ng Israel noon, na ginawa ng Israel nung bumibitaw sila kay Yahweh. Kaya yan ang kaya nagagalit si Yahweh sa mga taga-Israel dahil bumababa yung klase ng kanilang paniniwala. Bumababa yung kanilang kaisipan, bumababa yung uri ng pagsamba na ginagawa nila sa Diyos. Natural lang na magalit talaga si Yahweh. Dahil napakababang klase ng pagmamahal yung ibinibigay nila. Ang kanilang maling paniniwala. Mahirap nang lubusan na, mahirap nang maituwid yun. At hindi siya papayag, tama nga naman, hindi siya papayag. Hindi papayag si Yahweh na ganun ang uri ng pagmamahal na ibibigay nila. Kinakailangan si Yahweh lang talaga, si Yahweh lang. At wala nang iba pa. Thank you, Dr. Word. Verse 21. Si Yahweh ang manlilikha at tagapagligtas. Sige lang. Sinabi ni Yahweh, tandaan mo, Israel, ikaw ay ang pagkakasala mo'y pinawi ko na. Naglahong ulap ang katulad. Ika'y manumbalik dahil tinubos na kita at pinalaya. Magdiwang kayo, kalangitan. Gayon din kayo, kalaliman ng lupa. Umawit kayo, mga bundok at kagubatan, sapagkat nahayag ang karangalan ni Yahweh nang iligtas niya ang bansang Israel. Akong si Yahweh na inyong tagapagligtas ay lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Aking binibigo ang mga sinungaling na propeta at ang mga manghuhula. Ang mga marurunong ay ginagawang mangmang at ang dunong nila'y ginawang kahangalan. Ngunit ang pahayag ng mga lingkod ko'y pawang nagaganap. At ang mga payo ng aking mga sugo ay natutupad. Ako ang may sabing darami ang tao sa Jerusalem. Muling itatayo ang mga gumuhong lungsod sa Juda. Isang utos ko lamang na tutuyo ang karagatan. Ang sabi ko kay Siro, ikaw ang gagawin kong tagapamahala. Susundin mo ang lahat ng ipapagawa ko sa iyo. Ang Jerusalem ay muli mong ipatatayo. Gayon din ang mga pundasyon ng templo. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan, sinabihan na, tandaan mo Israel, ikaw ay aking lingkod, nilalang, at hindi niya kalilimutan. Pinapakita talaga ni Yahweh yung pagmamahal niya sa mga taga-Israel. Yes. Magdiwang kayo kalangitan, gayon din kayo kalalim ng lupa. Talagang ika nga pag ang Israel talaga, ibinalik nila ang kanilang pagmamahal kay Yahweh, talagang magdiriwang ang marami. Kahit na yung mga kagubatan, yung mga ano niya, matutuwa ang mga iyan. Dahil yun ang tunay na pagmamahal eh. Ipinakita lang ni Yahweh kung gaano niya kamahal ang mga taga-Israelita. Akong si Yahweh na iyong tagapagligtas ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Yan, binanggit na rito. Sinabi na ni Yahweh na siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya sana wag nang gawain ng mga taga-Israel yung sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sinasabi na sa kanila ang katotohanan eh. Si Yahweh ang simula, siya rin ang katapusan. Wala nang ibang Diyos kundi si Yahweh. Binibigo niya yung mga nagpapanggap na propeta, yung mga nagpapanggap na nanghuhula, na mali naman ang hula, na mali naman na nagkiklaim na propeta, tapos iba naman ang sinasabi. Kasinungalingan, nagliligaw, ika nga naman. Ang mga payo ng aking mga sugo ay natutupad. Ako ang may sabing darabi ang tao.
darami ang tao sa Jerusalem. Totoo naman. Siya naman ang nagsabi niyan na ang tao ay mga taga-Israelita ay dadami katulad ng buhangin sa dalampasigan. Yan ang sinabi mismo ni Yahweh noong magkaroon siya ng covenant kay Abraham. Isang utos ko lamang natuyo ang karagatan. Totoo naman dahil yan nga nung mag-utos si Yahweh, natuyo ang karagatan, kaya nakadaan ang mga taga-Israelita nung tumakas sila galing sa Ehipto. Yan yun. Ang sabi ko kay Ciro, si Ciro siya po si Cyrus the Great. Ikaw ang gagawin kong tagapamahala. Susundin mo ang lahat ng ipapagawa ko sa iyo. Eto nga, no, ang nakapagtataka rito, no, si Ciro ay may iba rin ang paniniwala nila, pero may paggalang siya. Nabanggit yan dati sa mga pag-aaral na ginawa natin eh. Iba ang Diyos ni Ciro, pero naniniwala siya sa kapangyarihan ni Yahweh. Yun ang medyo doon din ako nag-aano eh. Iba ang relihiyon ni Cyrus eh, pero talagang pinaniwalaan din niya si Yahweh. Dahil nabalitaan niya eh, yung mga himala at magagandang bagay na ginawa ni Yahweh sa Israel. Kaya sinunod niya eh, yung wala naman siya magawa, hindi niya pwedeng hindi sundin yun eh. Ginamit siya eh. Susundin mo ang lahat ng ipapagawa ko sa iyo. Ang Jerusalem ay muli mong ipatatayo. Yan. Gayon din ang mga pundasyon ng templo. Totoo naman yun. Tinulungan ng mga tauhan ni Ciro yung Israel na muling maitayo yung kanilang kaharian, pati yung templo ng Jerusalem. Yan. Thank you, Tata Bert. Ayan po. Ayan. So, thank you po. At means, ewan ko lang po kung nawawala-wala po yung internet kasi dahil nga. Naglolo ko pa, pasensya po, no? Hindi lang naglolo ko yung aming microphone, kundi pati internet ng lolo ko rin. Pareho na. Ayan po. So, ayan. Sa akin po, Tata Bert, siguro napapansin po ng mga viewers, or kung sino man po nagbabasa ng Biblia na bakit ang haba-haba ng libro ni Isaiah, ang dami ang kabanata, paulit-ulit lang naman Israel. Actually, yung ibang libro din, nakwento na to. Pero hindi nyo po napapansin. Kaya nga po, paulit-ulit din. Dahil paulit-ulit din po, hindi po nakikinig ang mga Israelita. Yes. Pero kung mapapansin nyo po, ang Diyos, hindi siya napapagod. Kalma lang siya, kahit may mga digmaan, pero parte yun kasi ng plano niya. Pero yung kung paano niya, yun talaga yung kapatawaran ng Diyos, hindi mo siya, ano ba yun? Hindi mo siya maipapatay kahit kanino, kung sino man Diyos-Diyosan yung pinaniniwalaan mo. Kasi hindi mo ba ang sarap maniwala, ang sarap i-glorify, ang sarap na alam mo may kasama kang Diyos dahil lahat ng ginagawa niya, kabutihan lang. Diba yung pagmamahal lang yung parating na pagpapatawad, imbis na maniwala ka sa mga Diyos-Diyosan na kung ano ang tinuturo, lalo na yun, yung parang half-baked nga yung tawag ng Tata Bert, diba? Yung gumagawa ka ng rebulto na, or gumagawa ka ng isang bagay na hindi yung 100%. So, sa gamit man, sa paniniwala na, mapapansin mo na simula, gitna, wakas, ang Diyos, hindi nagbabago, hindi siya kalahating magdesisyon, hindi siya kalahating magmahal, hindi siya kalahating kahoy, hindi siya kalahating gagawin mong pagluto, hindi ganun. So, ang Diyos, hindi yan, ang totoong Diyos, hindi yan nakikita na ginawa siyang isang object or kung ano man. Ang Diyos, nakikita yan sa puso ng tao, sa intensyon ng tao. Mararamdaman mo ang Diyos. Yun nga, may isa akong song, Tata Bert, alala ko lang. Praise song din yun, gustong-gusto ko. Yung, if you know what heaven feels like, just look at the people around you. If you wanna know what heaven sounds like, diba, just listen to the people around. Just listen to Him. So, yun yung sa akin, yung mararamdaman mo na totoo yung Diyos mo, pag mga nakapaligid sa'yo, talagang puno-puno ka ng pagmamahal, pagpapatawad, ayan. Kaya, dito sa center na ko, ramdam na ramdam po yan. Yan. Yan lang naman pa sa akin. Yun nga po, tama rin naman nabanggit ni Anje na siguro napupuna po ninyo at nasusundan din katulad namin na parang paulit-ulit yung ikinikwento rito ni Isaiah. May dahilan po kasi yan eh.
katulad nga ng mga taga-Israel, napakakulit ng mga tao ngayon. No? Alam na ng mga tao na nandiyan na yung mga batas, yung mga utos na dapat nating sundin upang patuloy tayong kalingain ng Diyos, upang yung mga bagay na nasisilaw tayo, mahihigitan pa yan. Maging matyaga lang kayo sa paghintay. Hindi kayo iiwan ng Diyos. Basta, huwag nyo rin siyang iwanan. Nandiyan dyan ang Diyos, nakakalinga sa atin. Basta ika nga, huwag tayong hihiwalay sa Kanya. Ang pagmamahal ng Diyos ay grabe. Magkamali ka, patatawarin ka. Bumalik ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Maging mapagmahal po tayo. Maging mapagmahal po tayo. Huwag nating kalilimutan na may Diyos tayong laging nakaalalay sa atin kung pinaiiral natin sa ating puso ang pagmamahal sa lahat. Yun po masasabi ko. Salamat po. Thank you so much po, Tata Bert. And ngayon, mamayang gabi po, mga 10 o'clock, meron po tayong online prayer vigil sa mga gusto po manood ng replay. Dito lang din po sa Senior Anthony Rivera Facebook. Kung gusto po sa YouTube, meron po Anthony Rivera-AGT. Yan. Bukas nga po pala, may gamutan. Hopefully, kung maraming pasyente na darating, baka ma-i-deliver natin yung ating 147th lecture, I think. 147, 146, no? At maganda rin po yun, no? Yun nga, i-deliver po natin yung bukas kung marami pong pasyenteng darating. Pero kung hindi, baka i-deliver natin yon sa next Wednesday. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po at sinamahan ninyo kaming muli sa ating pag-aaral ng Biblia. Thank you po. God bless.